Isang malagim na krimen ang sumalubong sa Culiat High School sa Quezon City nitong ika-20 ng Enero taong kasalukuyan. Matapos saksakin ang isang estudyante. Patay ang 13 anyos na estudyante sa Quezon City matapos saksakin ng 15 anyos na kaklase sa loob mismo ng paaralan. Sa pagkulong ng investigasyon ng Quezon City Police District Crime Investigation and Detection Unit o QCPD-CIDU, agad silang nagtungo sa ospital kung saan dinala ang biktima. Nakausap nila rito ang tiyahin at ama ng binatilyo. Wala po, sir. Wala pong kaaway si Troy. Ang totoo nga po niyan ano lang po siya, bahay, eskwelahan lang po. So ayan sir, tahimik lang naman ng anak ko. Hindi nang aagrabyado ng iba yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagawa nila sa amin. Actually, nakausap ko naman yung ama na ayun naman sa kanya, wala namang kaaway itong biktima na anak niya. At napakabait ng batang to ayon sa kanya. Wala po siyang napapansin sa anak niya. Sir, parang awa niyo na, tulungan niyo naman po kami. Please po. Please po. Kung may problema sa school, kasi tinatanong ko, anak, wala kang problema? Wala. Kung may problema, kasi alam ko naman ang pangyayari, kailangan anuhin ko sa school, wala. Yung teacher, walang sinabi, wala. Kaya nga, hindi ako makasabi, may nangyari, wala. Wala yun, walang sinasabi. Bunso sa anin na magkakapatid si Troy. Security guard ang kanyang ama, habang isang migrant worker naman sa Middle East ang kanyang ina. Troy, Erica, bilisan niyo na. Malilate na naman kayo. Ano ba kayo? Ayon sa kanyang tiyahin na si Esther, magmula ng mga ibang bansa ang ina ni Troy noong taong 2012, siya na ang tumayong ina at gumabay sa magkakapatid. Yung nanay nila sa ibang bansa, yung tatay nila nagtatrabaho. Kaya nga, bilang tita, ako lang ginagawa ko ang lahat para yung mga anak ko, yung pamangkin ko, para gumanda ang kinabukasan nila. Kayo, dati kayo nalilate. Tignan niyo siya. Kasi ayaw ko silang matulad sa ibang mga wala silang pinag-aralan para gumanda talaga ang buhay nila. Sa katunayan, pinagbubuti raw ni Troy ang pag-aaral dahil sa pangarap niyang maging seaman. Bakit hindi niyo tularan niya si Troy, ha? Sipag-sipag, nakafocus sa pangarap niya maging seaman. Kayo, anong inaatupag niyo? Kasi sabi ko, pulis ka anak. Sabi niya, huwag. O mag-nurse ka anak. Sabi niya, huwag. Tapos makikita yung mga seaman doon, parang malinis yung mga gusto niya daw mag-seaman daw siya. Reciprocal ng scientist. Dagdag pa ni Esther, masipag at maasahan si Troy at parating bahay at eskwela lang. Ay, oo. Mabuti naman ang nila kasi sinusunod nila lahat ng sinasabi ko, school bahay sila. Yung sabi ko, school bahay, yun lang. Hindi sila magbarkada, yun lang. Sinusunod nila ako. Lahat ng, kasi sa kabutihan nila naman, kaya hindi nila ako sinasaway. Kaya hindi lubos maisip ni Esther kung bakit ito sinapit ng kanyang pamangkin. Samantala, tinungo ng mga pulis ang paaralan kung saan nangyari ang krimen. Dating po sa school po, doon sa kung saan nangyari yung krimen, kasama yung soko na natin, medyo kung yung area, madugo talaga, marami ang dugo, madugo lang yung Ayon sa mga pulis, hindi natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ang murder weapon o ang ginamit sa pananaksak sa biktima. Carlo, Intoy, lumapit kayo. Hanggang sa makausap nila ang ilang saksi na tutukoy sa pagkakakilanlan ng suspect. Paano nga ba nangyari ang pagpatay?